naliligalig din ako sa tensyon na namumuo dyan sa West Philippine Sea. Kung mamarapatin mo, nabanggitin mo kay Pangulo, na pwede kong gamitin yung back-channeling sa aking sariling pamamaraan. Sabi po ni President BBM, ano po ba ang binabalak po ninyo na paraan? Okay. Mabuti pala. Paano pong paraan ng back-channeling? Yun ang ganda ng back-channeling eh. Opo. Meron kang may lalatag agad, tapos may iulat ka. Halimbawa, nagtagumpay ka. Mr. President, halimbawa, pumayag po sila pero ganito po yung ano po yung magiging posisyon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nangyayaring tension po sa West Philippine Sea, Kong. Di ba, meron na naman tayong latest, note verbal, ang pinakahuli po nating inihain. Pero, ang sabi po ngayon ng Pangulo ay kinakailangan makapag-isip na tayo ng mas mataas na level, ano? Hindi lang daw dapat hindi niya pinaliwanag kung ano yung bagay na yun eh. Pero meron daw po sanang maisip tayo na mas mataas na level bukod sa diplomatic protest at saka note verbal ay mga hakbang na pwedeng gawin ng ating pamahalaan, Kong. Baka ang sinasabi ng Pangulo dyan ay nung isang araw kasi, siguro hindi ako nagkakamali, mga 4 na araw nang nakararaan dyan. Opo. O baka 5 araw na. Dahil nga ako, naliligalig din ako sa tensyon na namumuo dyan sa West Philippine Sea. Naisip kong i-text si Kong Sandro. Sandro Marco, opo. Siya yung ating Senior Deputy Majority Leader. Okay, opo. Alam mo si Kong Sandro, hindi pa siya congressman, talagang medyo nagkakaroon na kami ng contact niyan. Opo. Napakabait na bata naman yan. Nung siya ay naglilingkod pa, na aid ni Speaker Martin. Hindi pa speaker si Speaker Martin. Siya yung majority leader. Opo. So isa sa mga katulong niya ron. Opo. Isang staff. Talagang magalang na bata. Ngayon naging congressman nga. Ganun pa rin ang pagtingin niya sa akin. Opo. Pagka nga magkasalubong kami niyan, sumasaludo pa sa akin yan. Ganun po. Sir, yes sir. Mga ganyan. Mabait na. Naisip ko na i-text ko siya. Okay. Pwede kaya kung makatulong tayo sa iba't ibang kaparaanan, sabi ko, ako sa aking palagay, kung mamarapatin mo, nabanggitin mo kay Pangulo, na pwede kong gamitin yung back-channeling sa aking sariling pamamaraan. Opo. Dahil meron naman akong mga kaibigan na mga Chinese nationals nung ako'y naglilingkod pa sa isang international organization bago ako mahirang sa Kongreso. Okay. Opo. Yun ang aking text, ano? Opo. Sumagot ngayon siya. Alam mo si Kong Sandro, mabilis mag-text yan. Hindi kagaya ng mga ibang mga Kongs na kakilala ko, kaibigan ko pa naman yung karamihan. Opo. Di ko malaman magte-text pagkagabi na Pero si Kong Sandro, medyo bata-bata pa kasi Kong, kaya ano. Hindi, nasa tao yan Bagay, tama nasa kayo. Tao Opo. yan Mabilis mag-text yan. Very short, pero talagang yung saktong-sakto doon sa pinag-uusapan. Opo. Sasabihin ko po kagad, sir. Okay. Okay. Pagkaran ng mga oras lang, Opo. Oras lang, sasagot. Sabi po ni President BBM, ano po ba ang binabalak po ninyo na paraan? Okay. Mabuti pala. Paano pong paraan ng back-channeling? Di sinabi ko, sabi ko, gagamitin ko nga yung aking mga kaibigan nung ako'y nasa private sector. Opo. At susubukan natin kausapin ng kanyang mga peers at ipaliwanag natin kako yung konsepto sa international law na kung tawagin natin ay traditional fishing rights. Okay. Ang kabutihan kasi kako nito, ito ay hindi kako nag-i-involve ng usapin tungkol sa teritoryo. Okay, opo. Medyo mainit lang ang mga Chinese kapag ang usapin ay sa teritoryo. Teritoryo, opo. Ito ka kung usapin ng traditional fishing rights, ito ay isang private vested right. Okay, opo. At dahil nga ako merong naman naganap na
na incident na halos ganito rin ang pangyayari na nagawa na nila minsan in the year 2000 with Vietnam. Opo. Doon sa Gulf of Tonkin, sabi ko, anong mali natin baka sakaling Baka maging epektibo, no? magkaroon din tayo ng ganong klaseng pag-uusap at pagkakapalagayang loob. Opo. Mas mabuti na kako yung meron tayong pinag-uusapan, ito ay private lang at neutral area ito. Opo. O di, yung text ko na yon, pinabasa niya sa Pangulo. Palagay ko, di ba? Opo. Sumagot siya uli. Okay. Sabi niya, nagpapasalamat po ang Pangulo kung magagawa po ninyan malaki pong bagay na maaring makakapag-de-escalate ng tension sa West Philippine Sea. Oo nga naman, Oh, sa makatwid, kung sakaling magawa ko man ito, meron akong imprimatur diyan. Meron akong approval na ako'y nagsabi sa kanila. Kasi siyempre, katungkulan naman natin, official or even in our personal capacity, kung ano man ang magagawa natin para sa bayan. At ang muling sagot ko nga sa kanya nung nagpapasalamat si Pangulo kung magagawa daw po ninyo yan, ay malaking bagay po para po mabawasan ang tensyon. Ang sabi ko naman, ito'y gagawin nating lahat for the sake of the motherland. Yan naman ang sinabi ko. The best po yan. Well, sa kabatiran ng mga vlogger ko, baka alam niyo naman. Baka ibahin na naman ninyo. Ayoko nang makipag-usap sa inyo kasi minsan, hindi 2 beses, 3 beses, kasama ko si Jenso Barjaga at si Nelson, nandito pa noon. Ako'y nakiusap naman sa inyo, malaya po kayong gamitin po ninyo ng aming pagpapahayag, pati ang aming komentaryo at opinion. Pero, huwag po ninyong babaluktutin. Huwag ito-twist. Huwag po ninyong ito-twist para sa ganun, kung ang hangarin po ninyo ay manligaw po, mailigaw po ninyo yung ating mga kababayan, ay sana'y makonsensya naman kayo. Huwag ninyong gagawin yon. Yung kaparaanan ba kong ng back-channeling talks, ano, mga ganyang effort, ay ito ba yung pinahihintulutan din? Oo naman. Okay. Opo. Kasi kung halimbawa nagawa mo nga yun, tsaka mo lang sasabihin para maging opisyal na pumayag po sila, para sa ganun, pag nag-usap, meron ng background kagad. Yun ang ganda ng back channeling Meron kang may lalatag agad, tapos may iulat ka. Halimbawa, nagtagumpay ka. Mr. President, halimbawa, pumayag po sila pero ganito po yung ano po yung magiging posisyon. Sabihin mo ganito, ganyan. Sa makatwid, paunti-unti nakagagawa tayo ng pag-uusapan. Ito neutral ito Papayag ka ako ang China, palagay ko, sapagkat neutral lang itong pinag-uusapan natin. Mag-umpisa tayo kako sa isda. Opo. Di ba? Kapag nag-umpisa ka sa isang bagay na mabuti, pasasambat makakarating ka rin doon sa ikabubuti. At sa maraming pagkakataon kong, yung mga back channel, bisa nga ay out of court settlement, para ganyan. Yan ang masigit na nagtatagumpay, di ba? Karaniwan may nagtatagumpay. Maliban na lang doon sa nag-back channel ng kinauwian, nakuha sa atin ng Scarborough Shoal. Iba namang back channel talk sa tayo nangyari na yun. Hindi yata back channel yun Backpedaling nga tayo dyan. So, yun ho pala ko nga. Well, again, sa part po na baka kami ikunin niyang i-content po ng ating mga kaibigan, mga vloggers, ay yan ho naman pala ay pinahihintulutan. At wala pong masama sa bagay na yan. Lahat tayo dapat, kung meron tayong may tutulong sa pamahalaan, sabihin lang natin sa Pangulo na ito po yung nais ko po sanang gawin. Opo. Naintindihan naman ng Pangulo na yun naman ay kung tayo magtatagumpay doon, malaking bagay din naman dyan. Ayan, sige Kong, abangan ho natin yan kung ano ang, baka kasi nga kanina may napapayawan na po ang Pangulo sa kanyang talumpati na parang bukod nga po doon sa mga diplomatic protest, kasi ang dami-dami na po natin, parang sa kahon-kahon na ata ang ating diplomatic protest, mga note verbal. Sabi niya, baka kailangang mag-level up tayo ng mga kaparaanan para bumaba po ang tensyon yan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kasi yung mga note verbal na yan, mga diplomatic protest, mga official na pero ewan ko kung ilan na yung nagawa natin. Napakarami na rin po ata. Palagay ko, 34 na truck na yun. Ay, nako. Isa pa po ko ito, ako'y napansin ko po bilang isang pagiging maginoo. Di ba nung nakaraang araw ay ipinahayag po ng ating pangalawang Pangulo, BP Inday, na wala na ang unit team. Pero sa pinakahuling pahayag po ng Pangulo, ang sinasabi niya, hindi, meron pa namang unit team. At binabanggit po niya na para sa kanya, ay hindi pa po ito nabubuwag. Ako nga po kung sabi ko, parang ano lang yan
ang isang lalaking maginoo, di ba? Uy, sabi, parang sa ganitong sitwasyon, akala ko, nag-break na pala kayo ng girlfriend mo, balitang-balita. Kapag ka ang lalaki po nagsalita ng, hindi, gumagawa pa ako ng paraan para kami ay magkabalikan at huwag kami magka-break. Di ba ganyan po ang mga maginoong lalaki kong, di ba? Usually ay ganyan po ang mga salita kapag ang pinag-uusapan ay paghihiwalay. Chivalry ang tawag dyan, Jen. Ayun, chivalry pala. Oho. Well, ako naman ay mukhang natutuwa kong sa bagay na ito at gumagawa pa ng kaparaanan ng Pangulong Bongbong na manatili yung unity team. Ang sabi ko nga,